Nanguna si Go sa senatorial race sa pagtanggap ng 59% suporta mula sa mga respondent. Tumaas ito ng 2 puntos mula sa 57% sa naunang survey noong Abril 11 hanggang 15. Patuloy na nagtitiwala ang taong bayan sa kanyang mga advokasya at serbisyo. Kasabay ng kanyang tagumpay sa survey, iginit ni Go ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kaalyadong lingkod bayan sa Senado para mas mapabilis at maisakatuparan ang mga programang makatao at makamasa. Kaya't nananawagan siya ng buong suporta para sa Duterte, ang 10 kandidato na anyay may tunay na malasakit sa mga ordinaryong Pilipino. Ito sina number 10 sa balota, Jimmy Pondok, number 22 sa balota, Bato de la Rosa, number 28, Bongo, number 30, J.D. Hinlo, number 34, Raul Lambino, number 38, Rodante Marcoleta, number 42, Doc Marites Mata, number 53, Pastor Apollo Sikibuloy, number 56, Attorney Vic Rodriguez, number 58, Philip Salvador. Binigyan din ni Go na ang pagkapanalo ng Duterte ay magbibigay daan sa pagpapatuloy ng mga programang tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino, mula sa serbisyo medikal at abot-kayang bilihin hanggang sa sapat na pagkain at disente at matatag na hanap buhay. Ayon kay Go, ang pagkakaisa ng taong bayan sa likod ng Duterte ay isa raw mahalagang hakbang tungo sa mas matatag at mas maayos na serbisyo publiko na tunay na ramdam sa mga komunidad sa buong bansa. Sa mga survey mula sa Pulse Asia, Archipelago Analytics at Tangier, pinapakita rin ang balawakang suporta ng publiko kay Go. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan po, Atty. San, ano po masasabi ninyo sa ulat nito? Ay, hindi na tayo nagtataka kung bakit number 1 yan si Bongo. In fact, I was even surprised na hindi siya nag-number 1 nung unang siya tumakbo 6 years ago. Yes. Talaga namang yung taong yan, maaasahan mo yan. Hindi siya magaling magsalita ng mga orador, pero ang kakulangan niya sa pagiging orador, pinupuno niya sa trabaho. Yes. Walang ingay. Kaya mahal yan ng mga gobernador, mga mayor, mga kongresista, senador. Kasi nung panahon ni Presidente Duterte, siya ang naging bridge. Siya ang naging tulay upang makarating lahat ng mga kailangan nila. O kaya hindi nila nakakalimutan niya si Bongo. Tahimik. Yan. Humble pa. Okay, si Mr. Malasaki. Sasagot sa telepono. Pag tinext mo, sumasagot. Pag hindi ka agad nakasagot, sigurado may stop, tatawagan ka, tapos tatawag din siya. Ganun siya kabilis. Yes. Kaya talagang maaasahan mo. Kaya hindi ako nagtataka na nagna-number 1 yan. Ngayon, yung kanyang panawagan na vote straight, natural lang yan. Ba't mga katin niya yun? Pero tayo, gaya na sinabi ko na sa inyo, walang galang na, ako po ay Duterte 5 lamang. -5 plus 2. At yung aking iboboto dahil sila ay nakapasa doon sa aking sariling panukatan. Number kong ilalagay. Hindi ko na ina-number 1 si Bongo kasi number 1 na yan. Pero ilalagay ko number 1 si Pastor Kibuloy. Kasi talaga namang itong taong ito. Nakita natin kanyang record. Hindi po totoo yung mga akusasyon sa kanya. Yun nakaka-apekto sa kanya. Kaya hindi siya lumabas sa mga survey na mataas . Kaya ulitin natin, hindi po totoo mga akusasyon sa kanya na siya ay sex offender o marami siyang ginawang kalokohan. Hindi mo magkakaroon ng milyon-milyong tagasunod yan, maging membro ng KOJC kung hindi matino yan. Kaya tulungan natin. Ako na ang personal na kiusap sa inyo. Tulungan natin, dagdagan pa natin. May 4 na araw pa naman tayo . Yan ang number 1 ko. Number 2 ko syempre si Bongo. Tapos number 3 natin si Bato de la Rosa. Ayan, maaasahan nyo rin yan. Matapang. Saka talagang makaduterte yan. Walang ano yan. Walang tawag doon. Walang pagbabalat kayo yan. Sino bang number 4 ko? Ito si Jimmy Bundok. Minimenos din nila yan. Kasi mga awit lang. Pero sa totoo lang, bagong abogado yan. Sa pagitan ng isang bagong abogado, bagong muka, at doon sa mga malalaking pangalan na naupo ng senador, o kaya mga senador, gusto na re-electionista, na ang kanila namang record ay may katiwalian, o kaya walang mga paninindigan, ay dito na ako sa bata, ibundok, dyan ako. Sino nang sinusunod kong panglima? Di sinusunod ko na si Philip, aking kapangalan, Salvador. Ito kasi si Philip, habang minimenos din sila, na daw alam, and so forth and so on. Pero itong taong ito, at least ito, between Philip Salvador and those who have served office
using their office to enrich themselves. Ito wala akong nakita nung siya artista pa, nung kasikatan niya, na siya ng abuso bilang isang artista. O kaya, at saka isa pa, baka Duterte talaga to. Walang kaduna-duna ito kasama niya eh. Para silang Batman and Robin yan eh. Yung Senador Bongo. Ngayon, meron akong dinagdag. Dahil yung mga pinili ko eh. Yung pinili kong pang-anim ay si Willie Revillame. O yun, ninimenos din yan, artista. Wala daw alam. Inaamin niya, wala alam. Pero again, between Willie Revillame at doon sa mga dating senador na mga walang paninindigan o sa mga ibang kandidato na mga tinanggal kung sila ay mga nakaupo pa at hindi naging senador pero mga may hawak ng kapangyarihan. Pero grabe ang kanilang mga katiwalian. Dito na ako kay Willie Revillame. Kasi itong taong ito, napag-alaman ko, nang hindi ko naman siya tinatanong, wala rin siya kinikwento sa akin. Marami pala itong tinutulungan nang hindi niya, walang publicity. Parang sinaw na ako doon, tulong ng tulong, nabulubi na. Dahil tulong siya ng tulong sa mga mahirap. Dito na lang ako. Hindi po ba? Sino naman yung isa? Si Camille Villar naman. Ito, ang pamilya kong ito, talagang ever since Baka Duterte ito, maraming mga ginawa ito na nasa dugo nila yung pagtulong. Saka isa pa, hindi ito isang mayaman, bilyonaryo, na nagkamal ng pera, kagaya ng mga tiwaling kongresista, tiwaling senador, tiwaling membro ng kabinete, o tiwaling kagaya nung dyan sa Marikina, na di ba ipaliwanag kung paano siya nagkamal ng mga mamahaling damit, mamahaling pulseras, mamahaling relos, mamahaling bag, mamahaling sapatos, mamahaling sasakyan. Dati lang naman siyang ordinaryong guro. Pagkatapos naging miyembro ng Kongreso, hanggang ngayon tumatakbo dyan sa amin sa bayan ng Marikina. Between these people, itong si Camille na batang-bata, saka ang lahi niya, yung kanyang kapatid na si Mark Villar, naging miyembro ng kabinete sa panahon ng Administrasyong Duterte. At nakita ho natin na magtrabaho, hindi lang yun. Alam niyo, ang gusto ko sa pamilyang ito, humble, hindi mayayabang, walang self-entitlement. Saka yung pagyaman nila, alam niyo ba na ang parents nito dating mga nagtitinda sa divisorya ng isda? Doon sila yumaman kaya yun ang mga pinili ko, yung The Magnificent Seven. Ulitin ko sino? Kibuloy, Bongo, Bato, Bundok, Salvador, Revillame, at Villar. Yan po ang akin. Yung mga ibang kandidato, walang galang na, may kanya-kanya po tayong panuntunan. Hindi po nakapasa sa akin yun. Kasi meron akong alam na hindi nyo alam. Kaya tingnan nyo, kahit si Presidente Duterte, may in-endorse na iba. In-endorse niya yung dalawa na wala sa lado ng partido. Wala rin sa lado ng kabila. Pero sa kanyang panuntunan, yung dalawang yon pwede sa kanya. Pero yung kanyang anak, si Inday Sara, iba rin naman ang in-endorso. Makikita nyo, ako iba rin. Kasi nga, ganito yan, ang ating batayan yan. Meron tayong talino, meron tayong network ng mga kaibigan, kamag-anak, na pwede natin tanungin ng mga kakilala nila yung mga kandidato. Sino ba yan? Ano ba yan? Ano bang plataforma niyan? Ano bang record niyan? Saka kung nagbabasa tayo ng dyaryo, nanonood tayo sa mga telebisyon, balita, komentaryo, malalaman natin ang mga record niyan. Yung galing halimbawa, yung isang kandidato dyan, pinagmamagaling na siya matuwid. Ayaw niya ng irregular na, ayaw niya ng illegal. Kalaban daw siya ng kasamaan, ng kamalian. Pero tahimik siya. Tahimik dyan sa pagka-aresto kay Presidente Duterte. O sinong tinutukoy ko? Si Ping Lacson. Kaibigan ko yan. Binoto ko noon yan. Ngayon, hindi ko siya buboto kasi nga, tahimik Anong ibig sabihin? Wala ka paninindigan. Pangalawa, yung sinulong niya yung una 22 billion paggawa ng isang building para lang opisinahan ng mga senador sus Maria Jose. Di mo kung 22 billion, lumobo na ng 32 billion. Anong tawag mo yan? Di ba corruption yan? Para sa sarili mo? Kaya ayaw ko sa kanya. Meron pa mga iba dyan na Duterte, mga hindi na Duterte, pero hindi makapagsalita, natatakot. Gaya niya itong si Tolentino. Kaya ayaw ko din yan. Kasama natin dati yan. Kaibigan, kasama sa kabinete. Pero sa halip na ipagtanggol, diniin pa itong ating Presidente Duterte. Paano mo bubutuhan yan? Dito na lang ako sa 7. At least ito, alam ko, mga puso nito, mga takbo ng utak nito. Sila may mga matatapat sa kanilang mga sinumpaan.
at ang buhay nila para sa akin, nakita ko malilinis. O yan ang dahilan kung bakit o ganyan ang aking naging posisyon sa halalang ito.